Kabanata 2581. Narito ang Panginoon. Ang dalawang lalaking ito na nakasuot ng itim na damit mula sa templo ng kamatayan ay napalampas lamang ang kanilang layunin. Nasa harapan nila si Surui, at nakita nila ito, ngunit agad silang umiwas ng tingin. Sa sandaling ito, may iniisip pa nga sa kanilang mga puso, iyon ay, kung hahayaan silang mahulog sa septic tank na ito ay mas hindi komportable kaysa mamatay. Natigilan si Surui sa kanilang mga kilos. Nima, anong ginagawa mo? Naunawaan ni Surui ang kanilang layunin at narinig ang kanilang pag-uusap. Alam niyang nandito ang dalawang lalaking ito para hanapin siya. Gayunpaman, ano ang kanilang gagawin? Siya ay nasa harapan nila. Hindi ba nakikita ng mga taong ito? Pulag ba sila? Gayunpaman, ang posibilidad na ito ay hindi dapat masyadong malaki. Dahil narito sila upang hanapin ang kanilang sarili. Dapat na iningatan nila ang kanilang imahe sa kanilang mga puso. Paanong hindi nila ito makikilala? Maliban kung ang iyong imahe ay masyadong nagbago. Tiningnan ni Surui si Klimt nang hindi namamalayan. At nalaman na ang ulo at mukha ng huli ay natatakpan ng hindi maipaliwanag na dumi. Ang kulay ay hindi mailalarawan sa mga salita. Mukhang nakakadiri ito na parang nausea. At pagkatapos, naisip niya ang sitwasyon kung saan pinapanood siya ng lalaking ito na patuloy na nagsusuka. Si Lausu kaya ay nagbago na rin. Hindi napigilan ni Surui na ilabas ang kanyang ulo at tingnan ito gamit ang pool bilang salamin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nakita siyang estranghero. Oo, estranghero ito. Tiyak na hindi ako ito. Puno ng kahirapan ang ekspresyon ni Surui. Paano kaya ito siya? Saang butas nilabasan ng lalaking ito? Ano ang kakaiba sa ulo at mukha ng lalaking ito? Kinuha ni Surui ang isang larawan ng tubig ng pool at naramdaman na ang taong naaninag ng tubig ng pool ay talagang kasuklam-suklam. At isang malakas na pakiramdam ng pagsusuka ay muling lumabas sa kanyang tiyan. Kaya, hindi niya napigil ang ibinuka ang kanyang bibig at nagsimulang samuka muli ng marahas. Natatakot ako na ang mga tao sa mundo na maaaring tumingin sa salamin at samuka sa kanilang sarili ay talagang mahirap hanapin ang ikalawang kabanata. Gayunpaman, sa oras na ito, si Surui ay talagang naisuka ng kanyang sarili. Ang taong nasasalamin sa tubig ng pool ay sobrang nakakadiri na ang mga tao ay hindi na muling tumingin sa kabanata. Ang pinakamahalagang bagay ay ang taong ito ay napaka-espesyal ang kanyang sarili. Habang iniisip ito ni Surui, lalo siyang naduduwal. Dahil sa sobrang lakas ng pakiramdam ng pagsusuka, nagsimulang kumikibot ang kanyang tiyan. Kaya niyang kontrolin ang lakas ng kanyang buong katawan, ngunit ngayon ay hindi niya makontrol ang kanyang tiyan. Ang pag-iisip ng kanyang katawan na nababalot ng dumi ay parang gusto niyang sampelan hanggang mamatay. Ang pangyayari ngayon ay tiyak na mag-iiwan ng malalim na anino sa puso ni Surui. Natatakot ako na sa tuwing pupunta siya sa banyo mula ngayon, maiisip niya ang nakakalokang eksena ngayon. Paano haharapin ng mga tao ang banyo sa hinaharap? Nag-isip si Surui na humihingi ng tawad. Wala siyang pakialam sa dalawang master ng Temple of Death na unti-unting lumalayo. Puno siya ng mga hinaing at inis. Mas gugustuhin ni Surui na kumuha ng kutsilyo kaysa tiisin ang baho na ito. Anyway, may pakialam pa rin ako sa image. Ginawa mo akong ganito, paano mabubuhay ang mga tao? Nang makitang isinuka ni Surui ang kanyang sarili. Ang dalawang master ng Temple of Death ay hindi ito nakakatawa, ngunit may bakas ng awa sa kanilang mga puso. Kung tutusin, kung nangyari ang ganitong bagay sa kanilang katawan, baka mamatay sila. Kung alam ni Surui kung ano ang iniisip nila, kailangan niyang samuka muli. Ang dalawang lalaki mula sa templo ng kamatayan ay lasing din. Nang maglakad sila patungo sa mga guho, sa wakas ay naramdaman nilang may mali. Yung tipong kanina lang puno ng dumi, parang medyo hawig kay Apollo. Sa pag-iisip nito, nagkatinginan ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na damit, at lahat sila ay nasa sabik. Lumingon sila upang tingnan ang lalaking nakahiga sa tabi ng pool. At nalaman na ang damit ng kabilang partido ay kinulayan ng hindi maipaliwanag na kulay sa septic tank. Ngunit malabo rin nilang makita na ang kabilang partido mismo ay dapat na nakasuot ng itim na uniformeng panglaban. At mula sa pananaw ng katawan at laki, ang taong ito ay talagang kamukha ni Apollo. Go, pumunta at tingnan, sabi ng isa sa mga lalaking naka-black robe.
Kung mamimiss nila si Apollo dahil sa ganitong bagay, natatakot akong bugbugin sila hanggang mamatay ni Lord Death pagkatapos nilang bumalik. Unti-unting lumapit ang dalawang master ng Temple of Death. Habang papalapit sila, mas lalo nilang naramdaman na kamukhang kamukha talaga ni Apollo ang lalaking nakahiga sa gilid ng pool. Kaya, buong puso at isipan silang nagbabantay. Sa oras na ito, nahihirapan ding tumayo si Tsurugi. Nakita niya ang kalaban na naglalakad palapit sa kanya, kaya pinunasan niya ang kanyang mukha. Nang dumampi ang kamay niya sa makinis niyang mukha, halos iluwa niya ang pagkasuklam. Gayunpaman, matapos itong panasan ni Tsurugi, hinayaan din niyang makita ng dalawang master ng Temple of Death ang kanyang tunay na kulay. Matapos makita ang hitsura ni Apollo, ang lahat ng nerbiyos ng dalawang lalaking nakasuot ng itim na damit ay humigpit, at sumigaw sila sa tagapagbalita. Natagpuan si Apollo, humingi ng suporta. Bagamat napakalakas ng dalawang ito, hindi sila kumpiyansa na sila ang kalaban ni Apollo. Pagkatapos ng lahat, ang huli ay maaari pang patayin ang Temple of Death Chapter. Super fierce. At ngayon si Tsurugi ay halatang wala sa kanyang kalakasan. Kung tutuusin, ang pagtakas mula sa kamatayan ay naubos ang kanyang pisikal na lakas. 2 beses siyang sumuka at halos isuka ang kanyang abdo. Ang suntok sa pisikal na antas at ang suntok sa espiritual na anta. Ay tila mas mabigat. Hindi pa rin nakakaalis si Tsurugi sa estadong iyon na gustong mamatay. Kaya, isang mahiwagang nangyari. Walang nagawa si Tsurugi, at ang dalawang master ng Temple of Death ay nag-alinlangan din at hindi humakbang pasulong. Una, naramdaman nila na baka hindi na nila matalo si Tsurugi, at pangalawa, naramdaman nila na kapag nagsimula na talaga ang laban, parang wala nang magsisimula. Oo, ito ay isang pakiramdam na wala kung saan magsisimula. Si Tsurugi ay nababalot ng dumi, paano siya lalaban? Patamaan man ang kalaban o tinamaan ng kalaban, maaring magkasakit hanggang mamatay. Sa oras na ito, nakita ni Tsurugi na walang ginagawa ang dalawang kaaway, kaya humakbang siya pasulong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang dalawang lalaking ito na gustong kunin si Apollo ay hindi inaasahang napaatras ng sabay-sabay. Kung aalis muli si Tsurugi, atras silang muli. Anong klaseng gulo ito? Hindi ka ba nandito para patayin ako? Galit na tanong ni Tsurugi. Nandito lang ako, bakit hindi mo gawin? Ang dalawang iyon ay nagmula sa kamatayan ng mga Panginoon ng templo ay halos nasa bingit na ng pag-iyak, ngunit gusto nilang gawin ito, ngunit ang Tsurugi ay walang sisimulan. Halika at patayin si Lao Tzu. Umungol si Tsurugi at humakbang pasulong. Kaya, sa sobrang takot ng dalawang lalaki ay napaatras sila. Ang aksyon na ito ay talagang simple. Ang pinakamahalagang bagay ay mayroong isang malakas na hitsura ng pagkasuklam sa kanilang mga ekspresyon. Nang makita ito, nagalit si Tsurugi. Lola mo, napakadiri ba ako? Si Tsurugi ay humakbang pasulong. Ang dalawang ito ay patuloy na umaatres. Pagkatapos, lahat sila ay nakabara ang kanilang mga ilong at ang kanilang mga lalamunan ay patuloy na gumulong pataas at pababa. Anong uri ng problema ang gagawin nito? Iluluwa mo ba ito sa harap mo? Oo naman, ang sumunod na nangyari ay hindi lumampas sa inaasahan ni Tsurugi. Mukhang masusuka si Tsurugi sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang sarili, hindi banggitin ang iba. Ang dalawang lalaking nakaitim ay talagang yumuko at nagsimulang samuka ng hindi mapigilan. Natulala si Klim nang mapanood ang eksenang ito sa di kalayuan. Kapag nagkita ang mga buhay at kamatayang kaaway na ito, hindi sila nag-aaway sa isa't isa, ngunit nagsusuka ng higit sa sinuman. Nagmulat talaga ng mata ko ngayon. Sa totoo lang, ang dalawang lalaki mula sa templo ng kamatayan ay hindi rin gustong gawin ito. Gayunpaman, ang hitsura ni Tsurugi sa oras na ito ay talagang kasuklam-suklam. At isang napakalakas na amoy ang lumutang mula sa kanyang katawan. Mula sa isang lugar na 3 metro ang layo sa kanya, ang taong ito na makakatikim ng maanghang ay lumuluha. Nima, walang mabuhay. Kahit na ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan, ang dalawang taong ito ay hindi makontrol ang pagnanasa na samuka. Galit na galit si Tsurugi nang makita niya ang eksenang ito, galit na galit siya, Nima, bilang isang normal na tao, hindi niya talaga matiis ang ganitong uri ng insulto. Kaya, bigla siyang sumipa sa lupa at dirdiretsong bumaril.
Ang dalawang lalaki mula sa templo ng kamatayan ay marahas pa ring nagsusuka. Kahit na alam nilang aatake si Tsurui, hindi nila ito makontrol. Bang! Boom! Ang matitibay na paa ni Tsurui ay lahat ng tama. Ang dalawang lalaking nakaitim ay sinipa at lumipad ng ilang metro, nakahandusay sa lupa at hindi na makabangon. Nagsusuka pa sila, pero this time, tumalsik ang dalawa sa pulang dugo. Kehe, hindi ka talaga mamamatay kung hindi ka mamamatay. Hindi mo ba alam na pinakaayaw ko ang mga taong nangungutya sa akin? Galit na sabi ni Tsurui, na may bakas ng pagmamataas. Pagkatapos niyang magsalita ay nagpalabas pa siya ng dalawa pang sipa. Ang dalawang lalaking nakaitim ay muling sinipa. At pagkatapos ay hindi na sila makabangon, tuluyang nawala ang kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Kung pag-uusapan, bagamat nagalit si Tsurui, ang baho na ito ay talagang nagligtas sa kanya ng maraming enerhiya at lubos na nagpapahina sa pagiging epektibo ng labanan ng kaaway. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang tinig ng tagapayo ng militar ay tumunog muli sa tagapagbalita. Apollo, kamusta? Ayos lang ako, ayos lang ako. Tumingin si Tsurui sa kanyang sarili at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Sobrang lungkot at galit. Pilasan mo at lumabas ka. Nakipaglaban na tayo sa ilang patay na sundalo at ilang mersenaryo sa templo ng kamatayan. Talagang may napakalapit na kaugnayan si Marshall sa templo ng kamatayan. Nasa France Island siya. Maraming tao sa ambush. Sabi ng military advisor. Okay, lalabas na ako. Nahihirapang sinabi ni Tsurui, pero gusto kong maligo muna. Matapos marinig ito, halos walang alinlangan ang military advisor. Ang kanyang sariling mga tainga. Ano ang sinabi mo? Gusto ko munang maligo, matapat itong inulit ni Tsurui, puno ng pighati at galit ang kanyang boses. Habang nagsasalita siya ay nakatingin siya sa fountain sa kanyang harapan, ang kanyang mga mata ay berde, parang isang gutom na lobo na nakikita ang kanyang biktima. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang nakita ni Tsurui ang dalawang figure na lumilitaw sa harap ng compound, kaya sinabi niya sa tagapayo ng militar, bueno, ngayon, hindi ako makakaligo, dahil nandito si Marshall. Kabanata 2582. Tahimik na kamatayan. Oo, nakita ko si Marshall. Ibinaba ni Tsurui ang communicator at itinapon ito, pagkatapos ay tinitigan ng dalawang tao sa harapan niya. At ang boses ng military advisor ay patuloy na tumunog mula sa communicator. Anong problema, Apollo? Sabi mo nakita mo si Marshall. Ngunit kahit anong sigaw ng opisyal ng militar, hindi nagbigay ng kaunting tugon si Tsurui. Talaga, gusto kong buhatin muli ang sarili ko. Sabik na sabik ang strategist, lumipad siya pababa sa puno at tumakbo patungo sa governor's mansion. Hindi man lang niya naisip na hindi pa ganap na naka-recover ang kanyang katawan, kaya tutulungan niya si Tsurui. Malinaw. Hindi dapat matakot si Marshall sa pagpili na humarap sa Tsurui sa oras na ito. Hindi alam ng strategist kung nasugatan si Tsurui ngayon. Kung siya ay kinubkob. Kung gayon ang gulo ay magiging malaki. Sa oras na ito, sina Daniel Sharp at Junko Jiuyang ay nakasalikop na sa kaaway at hindi na maabala. Sa kasong ito, ang mga bagay ay naging lubhang mahirap. Matagumpay na naakit ng strategist at ng iba pa si Marshall, ngunit hindi pa rin alam kung mananalo sila o hindi. Hindi kailanman lumalaban si Marshall sa mga hindi handa na laban. Sa pagkakataong ito, ibibigay na talaga ni Tsurui ang kanyang buhay para lumaban. Tsurui, hintayin mo ako. Ang strategist ay tumakbo sa lahat ng paraan. Sa sandaling ito, tumingin si Tsurui kay Marshall na may hitsura ng pag-aalipusta sa kanyang mga mata. At pagkatapos ay sarkastikong sinabi, Kehe, hindi ko inaasahan na ikaw, isang tusong fox na gustong itago ang kanyang ulo at ipakita ang kanyang buntot, sa wakas ay nabunyag na. Ang totoong mukha. Walang pakialam si Marshall sa ganitong klaseng pangungutya, ngumiti siya ng mahina. Kehe, hindi mo ba ako hinihintay? Bahagyang ngumiti si Tsurui. Alam mo ito ay mabuti, naghukay ako ng butas para sa iyo, ngunit hindi ko inaasahan na talagang tumalon ka ng masunurin, at paanong hindi ko gusto ang karne sa aking bibig. Nakasuot ng brown na casual suit si Marshall ngayon. Very casual. With his handsome face. I'm afraid some big stars can't even think of him. This guy is indeed a real ang panalo sa buhay ay maganda.
Mula sa isang magandang background ng pamilya. At may napakatalino na utak. Ang mga tao ay mas sikat kaysa sa mga patay na tao. Ang taas na hinihiga ni Marshall noong siya ay isinilang ay sapat na para maakyat ng iba ang ilang buhay. Sa ganitong paraan ang kanyang casual na damit ay nagpakita rin ng kanyang nakaka-relax na estado ng pag-iisip. Kung ikukumpara, mukhang miserable ngayon si Tsurugi. Siya ay natatakpan ng hindi kilalang mga likido sa buong katawan. Magulo ang kulay ay hindi mabata, at ang araw ay sumisikat sa katawan, na ginagawang mas kakaiba ang hindi masabi na amoy, at mabilis itong kumalat sa paligid. Maging si Marshall ay nakatayo ng mahigit 10 metro ang layo, na amoy din ang amoy na ito, sumimangot siya ng matindi, baka sa mga mata niya ang disgusto. Ano ba ang nangyayari? Bakit nakakadiri? Paano naging oso itong si Apollo? Tumingin si Marshall kay Tsurugi at hindi maiwasang maramdaman na malapit nang kumikibot ang kanyang tiyan. Ano nga ba ang lasa nito? Sa katunayan, ang naamoy ni Marshall ay hindi lamang ang amoy sa katawan ni Tsurugi. Ang pangunahing punto ay naroon ang malaki at malalim na septic tank. Matapos mabuksan ang takip, ang amoy sa loob nito ay tumaas ng husto. Ngunit ang pangunahing punto ay ang amoy ay tila may malagkit na pakiramdam. Nang makarating ito sa katawan, tila daw makikit ito ng mahigpit, at ang mga butas ng ilong at mga mata ay nakaramdam ng sobrang hindi komportable. Medyo malinis na freak si Marshall, kaya hindi siya komportable sa sitwasyong ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang kulang na kulang ang kanyang wika na kahit isang lasa ay hindi niya mailarawan. Ito ay nakakadiri. Bakit? Hindi ka ba nasanay sa estado ko? Hindi napigilan ni Tsurugi ang labis na kasiyahan nang makita niyang ganito si Marshall. Ang taong ito ay nagsimulang tamasahin ang kanyang estado. Dapat kong sabihin, ang kakayahan ng taong ito na umangkop sa kapaligiran ay mas malakas kaysa sa naisip niya. Pinunasan niya ang isang dakot sa kanyang katawan, at saka casual na ikinaway ang kanyang kamay, kaya ang ilang patak ng hindi maipaliwanag na likido ay lumipad patungo kay Marshall. Kahit na mahigit 10 metro pa rin ang distansya sa pagitan ng magkabilang panig. Talagang imposibleng lumipad sa kanya ang mga likidong iyon, ngunit para kay Marshall, nakakatakot din ang ganitong eksena. Hindi siya kumibo, umatras lang at umatras ng ilang hakbang. Ang amoy na inilabas ng septic tank ay nagsimulang tumago sa hangin. Si Marshall ngayon ay labis na nanghihinayang, bakit siya pumunta dito? Ano sa lupa ang ginawa ng mukha ni Apollo? Bakit napakawalan GMO? Makontento pa rin siya sa dumi at ihi, at parang ang sarap na sarap, hindi ba niya alam kung ano ang kahihiyan? Actually, kasalanan ni Marshall ito. Walang gustong matabyunan ng dumi at ihi. Galit na galit si Tsurugi kay Marshall ngayon. Gusto ko sanang tumalon sa fountain para maligo. Matandang bata ka lang sumulpot. Kung hindi ko ibinabahagi sa iyo ang sakit ko, I'm so sorry for you. Tinakpi ni Marshall ang bibig at ilong at umatras ng 2 hakbang. Nang makita siyang umatras, hindi humakbang si Tsurugi. Maganda kung makukuha natin ang pagkakataong ito para mapahiya si Marshall, ngunit sa kasamaang palad, mahinang bumantong hininga si Tsurugi. Kasi, hindi nag-iisa si Marshall. Sa tabi niya, may isang lalaking nababalot ng itim na damit. Naunawaan ni Tsurugi sa isang sulyap, ito ang karaniwang damit ng templo ng kamatayan. Hindi na umimik ang lalaking ito simula nang magpakita siya. Mukha siyang misteryoso, may madilim at madilim na aura sa buong katawan. Dahil hindi siya nagsasalita, hindi siya pinansin ni Tsurugi at patuloy na nagsasalita ng walang kaparerekan kay Marshall. Napakasimple ng layunin ni Tsurugi, ibig sabihin, gusto niyang pilitin si Marshall na kumilos ng mabilis. Hindi alam ni Tsurugi kung ano ang nasa likod ni Marshall. Kung siya ang nagkusa, malamang na siya ay tambangan ng kalaban at tumalon sa hukay nang hindi niya nalalaman. Mula sa simula hanggang sa kasalukuyan, ang atensyon ni Tsurugi ay aktwal na nahahati sa 2 bahagi. Kalahati kay Marshall at kalahati sa lalaking nakaitim na damit. Kahit na mukhang misteryoso ang lalaking ito, hindi pa siya nagsasalita. Gayunpaman, habang nagiging ganito siya, mas nangangahas si Tsurugi na huwag pansinin siya. Dahil, sa paningin ni Tsurugi, hindi niya makita ang lalim ng lalaking ito na nakaitim. Hindi naman dapat mahina yung mga pwedeng dalhin ni Marshall, diba? Ang ulo at mukha ng lalaking nakaitim na roba ay natatakpan ng itim na tela. Maging ang kanyang mga mata. Kakaiba ang itsura nito.
At hindi niya alam kung saang material ginawa ang itim na tela. Hindi ba siya nag-aalala na maarang nito ang kanyang mga mata? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? O ang lalaking ito ay orihinal na Bo? Lag. Sinasabi na ang mga mata ay ang mga bintana sa kaluluwa. Kung nakikita ni Surui ang mga mata ng lalaking nakaitim na roba. Kung gayon ang puso ni Surui ay maaaring bahagyang mas mababa. Ngunit ngayon, ang lalaking nakaitim na roba ay halos wala sa kanyang katawan. Kapag nalantad, ang posisyon na ito ay magbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng psikolohikal na pang-aapi. Ito ay medyo katulad ng dibisyon ng militar. Ang military division ay nakasuot din ng itim na robe at nakasuot ng blue-faced fans devil mask. Na magpaparamdam sa iba na mas maikli ang kanilang aura kapag kaharap siya, gupitin. Ngayon, si Marshall ay gumagawa ng walang takot na hitsura na may isang tao lamang sa kanyang tabi. Malinaw, ito ang umaasa sa Marshall. Kilalang eksperto kaya ang taong ito sa madilim na mundo, at kailangan niyang takpan ng itim na tela ang kanyang mukha para maitago ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, ang puso ni Surui ay kumikislap ng maraming hula. Nakakatuwa talaga ang outfit na ito. Iniisip ng mga taong hindi nakakaalam na naglalaro ka ng cosplay. Sarcastic na sinabi ni Surui. Paano kung ipakilala ko ang aking sarili, at maaari kang magpakilala? Gayunpaman, ang lalaking nakaitim ay palaging nanahimik, na naging dahilan upang mas naging solemn na si Surui. Si Surui ay hindi kumilos ng padalos-dalos. Sabi niya, sa palagay ko hindi ito makatarungan. Bakit ang unfair? Sabi ni Marshall. Mag-away kayong dalawa sa isa. Matapang na sinabi ni Surui. Alam mo, naligo lang ako sa septic tank, at naubos ko ang maraming pisikal na lakas. Ngayon ay nag-aaway na naman kayong dalawa, hindi ba't ang pang-aapi ang mahina? Nang-aapi sa mahihina. Sa sandaling ito, naramdaman ni Marshall na na-refresh ang kanyang pangunawa kay Surui. Napaka walang hiya at walang hiya. Gaano kakapal ang balat niya para magsalita ng mga walang hiyang salita. Sa maruming anyo ni Surui, sino mang makakakita nito ay kailangang umiwas. Walang sino man ang maaaring mag-trato sa kanya bilang isang mahinang tao. Isa pa, hindi magaling si Marshall sa kung fu. Sa sandaling lumaban sila, hindi nila banta si Surui ng kalahating sentimos. Sa makatuwid, ang 2-on-1 na sinabi ni Surui ay wala talaga. Pinili ni Surui na magsalita ng walang kaparirikan sa oras na ito, ngunit sa katunayan, isa lang ang layunin, at iyon ay ang magantala ng oras. Pagkatapos ng lahat, ayon sa plano na ginawa ng maaga ni Surui at ng militar na tagapayo, mas matagal ang pagkaantala, mas mabuti ito para sa templo ng araw. Sa makatuwid, hindi nagmamadali si Surui, at maaari itong maantala ng 10 araw at kalahating buwan. Maaari itong eye-drag at eye-off, ang malagkit na likido sa katawan ni Surui na tila hindi natutuyo, ay talagang nagpapalungkot sa kanya. Matapos umatras ng 2 hakbang si Marshall, tila bahagyang humina ang baho, ngunit, sa palagay ko kung ang mga kaganapan sa De France ay magtatapos sa iyong kamatayan, kung gayon maaari akong lubos na masiyahan. Gusto mo bang maging malupit? Ano ang gagawin sa iyo ng aking kamatayan? Sabi ulit ni Surui. Gayunpaman, pagkatapos sabihin ito, muling naramdaman ni Marshall ang kanyang kawalang hiyaan. Maaari ka bang maging mas walang hiya? Halos umungol ang puso ni Marshall. Crap. Anong silbi ng pagkamatay mo sa akin? Kung mamatay ka, magiging mabuti ang lahat para sa akin. Actually, sana naging mabuting magkaibigan tayo. Pumikit si Surui at ngumiti. Mga bayani, dapat lagi ninyong pahalagahan ang isa't isa. Kahit na ang pangungusap na ito ay tila hindi masyadong mahinhin, ngunit pagkatapos ng lahat, walang mali. Binigyan kita ng pagkakataon. Tumingin si Marshall sa kanyang relo at tila tinatansya ang oras. At pagkatapos ay sinabi niya, ngunit hindi mo pinahalagahan ang pagkakataong ito. Kung magiging American citizen ka, hindi tayo pupunta sa punto ng tit for tat. Totoong-totoo ang mga salita ni Marshall, gayunpaman, paano mababago ni Surui ang kanyang nasyonalidad? Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa maging Amerikano. Ang ngiti ni Surui ay naglalaman ng matibay na lasa, ang buhay ay isang Chinese, ang kamatayan ay isang Chinese na multo. Maikli, ngunit makapangyarihan. Natawa din si Marshall. Kaya, para matupad ka, inanyayahan ko si kamatayan ngayon. Pagkasabi noon ay iniunat niya ang isang kamay at itinuro ang alipin ng lalaking nakaitim na tahimik mula pa noong una.
Kabanata 2583. Kaninong helicopter? Para kumpletuhin ka, inimbitahan kita ngayon si Kamatayan. Kamatayan. Matapos pakinggan ang mga salita ni Marshall, naramdaman ni Surui na hindi maganda ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mga nerbiyos ay naten sa isang iglap. No wonder naglakas loob si Marshall na humarap sa kanya na may kasamang isang tao lang. Ang lalaking ito pala na nakasuot ng itim na damit ay ang maalamat na Diyos ng Kamatayan. Aling Grim Reaper. Sino pa ang naroon maliban sa Diyos ng Kamatayan sa Templo ng Kamatayan? Muling tiningnan ni Surui ang lalaking nakaitim na damit. This time, iba na ang nakita niya. Parang hindi ordinaryong itim na tela ang damit ng lalaking ito. Ang araw ay sumisikat dito, at tila ang liwanag ay hinihigop. Sobrang weird ng pakiramdam. Bilang karagdagan, ang liwanag sa oras na ito ay napakalakas at ang temperatura ay napakataas. Ngunit ang lalaking ito na nakasuot ng itim na damit ay palaging nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng kadiliman at lamig. Kung titignan mo pa siya, mapupuno ng lamig ang buong katawan mo. Ang ganitong uri ng lamig ay nagpaparamdam sa mga tao na ang taong ito ay puno ng isang malakas na enerhiya ng kamatayan. Oo, ito ang hininga ng kamatayan. Galing daw siya sa impyerno. Ang ganitong uri ng ugali ay malalim na nakatatak sa mga buto, kahit na ang makapal na itim na damit ay hindi ito lubos na maitago. Alam ng multo ang naranasan ng Death God na ito. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Kung hindi dahil sa malupit at masakit na nakaraan, paano magiging ganito ang ugali ng isang tao? Hindi hinamak ni Surui ang lalaking nakaitim na damit, ngunit pagkatapos malaman na ang kabilang partido ay naging Diyos ng Kamatayan, ang kanyang mga nerbiyos ay naging mas tense. Oo naman, may dahilan kung bakit nagpakita ng buong tapang ang Marshall na ito. Siya ba talaga ang Diyos ng Kamatayan sa Templo ng Kamatayan? Tanong ni Surui. Kaya lang kapag tinanong niya ito, lagi niyang tinitingnan ang lalaking nakaitim na roba at hindi man lang naglakas loob na umiwas ng tingin. Oo, ngayon ang Surui ay mas solemn na kaysa dati. Naisip niya na maaari siyang makahuli ng malaking isda ngayon, ngunit hindi niya inaasahan na ito ang Diyos ng Kamatayan mula sa Templo ng Kamatayan. Marami ka na ring nakipag-usap sa Templo ng Kamatayan. Bagamat hindi mo pa nakita ang Diyos ng Kamatayan. Sa palagay ko, sa mundong ito, natatakot ako na walang sino mang maglalakas loob na magpanggap na Diyos ng Kamatayan. Bahagyang ngumiti si Marshall, at saka dahan-dahang umatras ng 2 hakbang. Nagkita daw ang kalaban, at sobrang inggit sila. I think I should withdraw next, at dapat kayong dalawa ang bida dito. Ang masama at tusong lalaking ito. May Diyos ng Kamatayan na humawak kay Surui, syempre hindi siya matutugis ng huli. Ngumiti si Marshall at ikinaway ang kanyang kamay. Surui, Apollo, Palom. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag niya. Well, see you in the next life. Para sa kanya, imposibleng matalo ni Surui ang Diyos ng Kamatayan. May sapat na tiwala si Marshall sa mga bagay-bagay, kaya napakaliit ng posibilidad na matalo. Tahimik na nakatayo doon ang lalaking nakaitim na roba, hindi umiimik. Ang katahimikang ito ay tila pumayag sa sinabi ni Marshall. Naisip ni Surui ang hindi mabilang na pakikipagtagpo sa Diyos ng Kamatayan noon, naisip niya na magdadala siya ng isang grupo ng mga tao sa Templo ng Kamatayan. At gusto rin niyang harapin ang pinaka-elite lineup ng Templo ng Kamatayan. Ang maalamat na Diyos ng Kamatayan ay lumabas na nag-iisa. Oo, ang taong ito na may hininga ng kamatayan sa buong katawan ay tila nagpaparamdam kay Surui na siya ay talagang nag-iisa. Siyempre, ang pakiramdam na ito ng kalungkutan ay dapat na nauugnay sa karanasan ng paglago ng Diyos ng Kamatayan. Sa sandaling ito, talagang nais ni Surui na tuklasin ito ng seryoso, at maingat na maunawaan kung ano ang nangyari sa Diyos ng Kamatayan. Nang matapos ni Marshall ang kanyang pamamaalam, nagsimula siyang maglakad ng dahan-dahan patungo sa likuran. Sa kanyang opinyon, wala siyang gagawin dito ngayon. Ang kudeta sa De France ay nabigo. Ngunit si Surui, isang pinagkakatiwalaan, ay maaaring manatili dito magpakailanman ay isa ring magandang bagay mula sa ibang pananaw. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang maaaring humadlang sa iyong paraan sa hinaharap. Sa makatuwid, walang labis na pagkabigo sa puso ni Marshall ngayon.
Marshall, sa tingin mo makakaalis ka na? Tigaw ni Surui. Hindi tumigil si Marshall. Habang naglalakad siya pabalik, sinabi niya, alam ko kung ano ang gagawin mo, ngunit pasensya na, tila sa akin ay nagnanais ka lamang. Hindi pa rin kumikibo ang Grim Reaper. Kung hindi siya kikilos, hindi makagalaw si Surui. Sa oras na ito, tila may mahinang aura sa pagitan ng dalawang tao, na pinagkakabit sila at pinipigilan sila. Ang ganitong uri ng aura ay hindi nakikita, ngunit nararamdaman ito ng mga eksperto. Dahil dito lang, mauunawaan ni Surui na ang lalaking ito na nakaitim na roba ay talagang hindi isang bagay na sadyang dinala ni Marshall sa bluff, dapat siya ang tunay na Diyos ng kamatayan. Talaga, minsan, ang pagiging masyadong kumpiyansa ay maaaring hindi magandang bagay. Sa oras na ito, nais ni Surui na kunin ang tagapagbalita, nalaman lamang na ang tagapagbalita ay ibinigay sa kanya nang makita niya si Marshall. Itapon mo. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga mersenaryo ang bumuhos mula sa labas ng mga dingding ng palasyo ng gobernador. Dapat mayroong 12 ng mga tao nang hindi bababasa. Alam ng Diyos kung saan sila nanggaling. Sa S. And aling lumitaw ang mga taong ito, pinalibutan nila si Marshall at pinrotektahan siya sa gitna. Palam. Idinagdag ni Marshall, aalis na ako. Sabi, naglakad siya palabas na napapalibutan ng grupong ito ng mga tao. Sa oras na ito, ang dagandong ng mga helicopter ay narinig sa malayo. Ito ay para kunin si Marshall para umalis. Kung walang perpektong paghahanda para sa pag-alis, si Marshall ay hindi kailanman lilito dito sa desperasyon. Isa itong eroplanong pangtransportasyon, at least may kakayahang magdala ng 12 ng tao. Pinagmasdan ni Marshall ang helicopter na lumipad pasulong, at ang mga sulok ng kanyang mga labi ay bahagyang nakataas, na nagpapakita ng isang bahagyang ngiti. Hanggat namatay si Surui. Pagkatapos ay maaari niyang walisin ito sa manipis na ulap ng mga nakaraang pagkatalo, pagkamatay ng lalaking inchik na ito, walang makakapidyaw sa kanya na makipagkompetensya para sa hegemonya. Oo, sinusubukan niyang duminahin ang mundo, at walang makakapidyaw sa kanya. Sa loob ng 2 minuto, lalapag na ang helicopter, at magpapalam na si Marshall sa De France. Alam niyang hindi palam ang oras na ito, saan siya nanggaling. Kung mahulog ka, kailangan mong bumangon mula doon. Higit pa rito. Bagamat nawala sa kanya si Klimt bilang isang papay. Hindi inilagay ni Marshall ang lahat ng kanyang mga kayamanan sa Klimt sa nakalipas na ilang taon. Ilang mga kandidato para sa paghalili ay inayos. At 5 taon na ang lumipas, ang order dito ay nasa kanyang mga kamay pa rin. Ang pag-alis ay hindi palam. Pagtingin sa paparating na helicopter, muling nabuhayan ang ambisyon ng mga mata ni Marshall. Ngunit, sa oras na ito, isang biglaang pagbabago ang naganap. Dahil, may ugong ng mga helicopter sa di kalayuan. Nagbago agad ang mukha ni Marshall. Dahil hindi niya inayos ang Chapter 2 helicopter na lumitaw sa oras na ito. Ano ba ang nangyayari? Ang helicopter ay lumilipad sa napakababang altitude, na parang dumidikit lang ito sa canopy ng puno. Makalipas ang kalahating minuto ay ipinakita ng helicopter ang tunay na kulay nito. Kapag nakita mo ng malinaw ang helicopter, ang mga mersenaryo sa paligid ng Marshall ay lahat ay nakaharap sa mga kaaway. Dahil, ito ay isang helicopter gunship Apache. Walang nakapinta na sign sa fuselage ng Apache na ito, at imposibleng sabihin kung saan ito nanggaling sa labas. Damn it. Sa puntong ito, walang paraan upang itago. Nakatayo lang si Marshall. Ilang sandali pa ay hindi na binigay ang order. Pagkatapos ng lahat, ang baril na ito na hindi kilalang pinanggalingan ay hindi umatake sa kanya. Kung ang mga taong tulad niya ay unang bumaril. Pagkatapos ay ang helicopter pilot ay mag-drop ng isang missile, at siya ay ganap na matatapos. Saan nanggaling ang helicopter na ito? Akala ko makakaalis na ako ng ligtas, ngunit nakatagpo pa rin ako ng isang hadlang sa kalsada, kaya ngayon ay napakasama ng mood ni Marshall. Kung ikukumpara sa kakayahan sa pagtatanggol ng buong isla, ang isang Apache ay malamang na magdulot ng isang mapangwasak na suntok. Sa sandaling nakita ko ang isang armadong helicopter na biglang nagmamadaling palabas, ang transport plane na malapit ng lumapag ay sobrang takot na lumapag. Kung tutuusin, sa harap ng Apache, ang sasakyang pang-transport na eroplanong ito ay isabit at bugbugin lamang. Lupa.
Huwag pansinin. Utos ni Marshall. Bilang resulta, ang transporter ay bumaba sa ilang taas. Sa sumunod na segundo, nagpaputok ang baril. Dadadadadada. Ang dalawang hanay ng mga bala ng machine gun ay direktang pumutok sa hangin. Sa oras na ito, ang transport plane ay hindi naiiba sa isang live na target. Hindi nito maiwasan ang gayong pag-atake. Nataman ang buntot at direktang tumaas ang itim na usok. Pagkatapos ng suntok na ito, nanginginig ang fuselage ng transport plane na ito, at napakahirap na mapanatili ang maayos na paglipad. At ang Apache sa likod ay hindi nagpatuloy sa pag-atake. Sa kakayahan ng pag-atake ng helicopter na ito. Ilang minuto lang ang kailangan upang patayin ang kalaban. Gayunpaman, huminto lamang ito sa pagpapaputok, hinabol lang ang isa. Ang isang transport plane ay tumatakbo na parang naglalakad ng isang aso. Malinaw, ang layunin ng helicopter na ito ay hindi upang patayin si Marshall, ngunit upang limitahan ang kanyang pag-alis. Habang pinapanood ang sasakyang panghimpapawid na lumilipad ng palayo na may itim na usok, ang ekspresyon ni Marshall ay lubhang madilim. Damn, paano naging ganito ang mga bagay? Pinigilan niya si Surui sa pamamagitan ng Diyos ng Kamatayan, ngunit hindi ba napigilan din siya ni Surui sa pamamagitan ng baril na ito? Ang pakiramdam na ito ng pagiging back-calculated ay talagang hindi maganda. Ngunit sino ang nagayos ng gunship na ito? Kung ang eroplanong ito ay nasa ilalim ng kontrol ni Surui, bakit hindi niya ipinakita ang malaking killer na ito noong una? Sa opinyon ni Marshall, kung ang helicopter ay inayos ni Surui, tiyak na sasalakayin siya nito, hindi lang para limitahan ang kanyang pag-alis. Malinaw, ang baril na ito at ang Surui ay kabilang sa dalawang paksayon. Basta, ano ang pakay nila? Gusto mo bang pilitin ang iyong sarili na makipag-ayos sa mga tuntunin? Sa sandaling ito, narinig na lamang ni Marshall si Surui na sumisigaw. Hoy, helicopter, ano pa ang ginagawa mo? Bilisan mo at gawin mo para sa akin, patayin mo si Marshall, itong pinalaki ng inang aso. Nagmumura lang siya. Nakinig si Marshall, at nanginginig ang laman ng kanyang galit na mukha. Kabanata 2584. Ang Grim Reaper na nagsasalita. Gayunpaman, para kay Surui, wala siyang magandang paraan para pigilan ang pag-alis ni Marshall. Bagamat pansamantalang naantala ng baril ang pag-alis ni Marshall. Naniniwala si Surui na ang lalaki na ito ay dapat may iba pang panlilinlang. Kung hindi ito si Marshall, at hindi siya makakarating sa kung nasaan siya ngayon. Ang pinakamahalagang bagay ay si Surui ay pinigilan na ngayon ng Diyos ng Kamatayan, at hindi niya mapipigilan si Marshall. Sa katunayan, maging ito man ay kamatayan o Marshall, hanggat maaalis ng isa ang isa sa kanila ngayon, ito ay magiging malaking pakinabang para sa Surui sa hinaharap. Mayroong walang katapusang awayan sa pagitan nila. Gayunpaman, kahit na ang umaataking helicopter ay sapat na malakas, hindi ito makakatulong kay Surui na harapin ang Diyos ng Kamatayan. Alam ni Surui na ang walang markang Apache na ito ay talagang inayos ni Huaxia. Ang dati niyang panukala kay Huaxia ay pinagtibay ng hepe. Pagkatapos ng lahat, ang isang Marshall ay halos nauugnay sa kinabukasan ng buong pamilya Marshall. Kung ito ay makokontrol, Huaxia ay maaaring kunin ang pagkakataong ito upang makipag-usap sa isang tiyak ang mga superpower ay nakipag-usap sa maraming mga kondisyon. Ito rin ay isang napakahalagang pagkakataon para sa Huaxia, kaya pagkatapos makuha ang panukala ni Surui, agad na kumilos ang mga pinuno, at ang Apache na ito ang pinakamahusay na patunay. Siyempre, ang ganitong uri ng bagay ay hindi maaaring gawin ng tahasan. Alam ni Marshall na ang eroplano ay mula sa China. Ngunit wala siyang masabi. Nakatayo sa kanilang kasalukuyang taas, walang ebidensya. Kung may sasabihin ka, magdudulot ito ng kaguluhan, na talagang mahirap sabihin. Sa makatuwid, si Marshall ay nakakaramdam ng agrabyado hanggang sa kamatayan ngayon. Alam niyang hindi direktang papaputukan ng helicopter ni Huaxia. Kung siya ay mamatay, tiyak na gagamitin ng pamilya ang lahat ng mapagkukunan para makaganti kay Huaxia. Natatakot ako, hindi ito isang bagay na gustong makita ni Huaxia. Kaya pinilit lang nila ang transport plane na huwag lumapag, at hindi naglunsad ng direktang pag-atake kay Marshall. Sumigaw si Surui na hayaang magpaputok ang Apache, ngunit hindi pinansin ng Apache. Alam ni Marshall na kung hindi siya makakaalis ng maayos,
Tiyak na magsisimulang makipag-ayos ang pamilya kay Huaxia. Sa oras na iyon, natatakot ako na ang pamilya ay magbayad ng malaking halaga upang matubos ang kanilang sarili. Pumunta ka, sabi ni Marshall, at sa ilalim ng takip ng grupo ng mga mersenaryo, mabilis siyang tumakbo pababa ng bundok. At ang Apache helicopter ay umikot sa himpapawid, pagkatapos ay nanatili sa isang ligtas na distansya, at sinundan si Marshall ng hindi nagmamadali. Nang makita ang eksenang ito, bagamat hindi lubos na nasisiyahan si Surui, kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya. Sa totoo lang, ayon sa kanyang karakter, tiyak na papatayin niya si Marshall nang walang pag-aalinlangan. Kung tutuusin, sa kanyang puso, ang tama at mali ay 100 beses na mas mahalaga kaysa sa kita, at ang Marshall na ito ay hindi maalis ang kanyang pagkamuhi kung siya ay bumunot at barilin sa loob ng kalahating oras. Gayunpaman, ang bansa ay hindi isang individual. Mas malalim ang pag-iisip ng mga punong iyon na nag-iisip ng problema sa pananaw ng bansa. Bagamat hindi nasisiyahan si Surui dito, wala siyang anumang reklamo. Ngayon, mas iniisip niya ang lalaking nasa harapan niya. Talaga bang Diyos ka ng kamatayan? Tanong ni Surui. Hindi nagsalita ang lalaking nakasuot ng itim. Hindi ka ba talaga ng bobola? Tanong ulit ni Surui. Actually, alam na niya ang sagot sa tanong na ito. Imposibleng mabluff. Kahit na ang mga ordinaryong tao ay gustong magkaila, talagang imposibleng magkaila ang ganitong uri ng aura na lumalabas sa impyerno. Wala kang reaksyon sa mga sinabi ko, kaya pipi ka ba o bingi? Pinaningkitin ni Surui ang itim na tela sa mukha ng lalaki at sinabing, "Oh, isa kang blind." Matapos marinig ito, marahang umiling ang lalaking nakasuot ng itim na damit. Mula sa simula hanggang sa kasalukuyan, ito ay tugon sa kabanata ni Surui. Kaya hindi ka bingi. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at ngumiti. Kung hindi, pag-usapan natin, bibigyan kita ng kaunting pera, maaari mong buksan ang daan, okay? Dahil hindi niya alam ang lalim ng kalaban, hindi pinili ni Surui na gawin ito kaagad. Kung siya ay nahulog sa hukay na hinukay ng kalaban dahil dito, ito ay masyadong maraming kawalan. Hindi pa rin nagsasalita ang lalaking nakaitim na roba, ngunit humakbang pasulong. Ang kahulugan ng aksyon na ito ay napakasimple, hindi siya atras, o hahayaan siya. Tiningnan ni Surui ang kanyang mga galaw, tila nag-ilusyon siya, na para bang ang lalaking nakaitim na roba ay nakatingin sa kanyang sarili sa pamamagitan ng itim na tela. Bagamat hindi ito nakikita ni Surui, ang kanyang damdamin ay lalong nagiging halata. Okay. Ituturing lang kitang Diyos ng kamatayan mula sa templo ng kamatayan. Ibinuka ni Surui ang kanyang mga kamay at seryosong sinabi. Kung gayon, bago ka magsimula, maaari mo bang sabihin sa akin, bakit patuloy kang nakatitig sa templo ng araw? Hindi kita kailanman na-provoke. Hindi mo ako ginulo. Sa oras na ito, nagsalita ang lalaking nakaitim na roba. At sinabi niya iyon, katumbas iyon ng pag-amin na siya ang Diyos ng kamatayan. Ang kanyang boses ay hindi pa usgaya ng kanyang inaakala, ngunit puno ng dalones. Ang kababang ito ay nagpaparamdam sa mga tao ng labis na panlulumo, tila ang hangin ay naging mas mapurol, at si Surui ang unang nahirapan. Sa lakas niya, nararamdaman pa niya ang paghinga ay medyo hindi maayos. Kung nandito ang mga ordinaryong tao na walang alam sa kung fu, natatakot ako na diretso silang ilugmok sa lupa ng aura na ito. Ang ganitong uri ng aura ay hindi kailanman naging isang nihilistic na bagay na talagang umiiral. Makinig ka sa ibig mong sabihin, may mga pista tayo noon. Ang mga salita ni Surui ay puno ng tukso. O, magkakilala ba tayong dalawa noon pa? Sa totoo lang, pagkatapos marinig ang sinabi ng Diyos ng kamatayan, si Surui ay karaniwang may sariling paghuhusga sa kanyang puso. Dapat ay nagkaroon sila ng ilang mga pista. Posible pa nga na sila ay ipinanganak na may ang uri ng pagdiriwang ng kamatayan. Gayunpaman, taglit na hindi naisip ni Surui ang sagot. Dahil napakaraming tao ang napupuot sa kanya sa buhay at kamatayan, pinagsasama-sama ang lahat ng mga daliri at paa at nagpaparami ng 10, natatakot ako na hindi ito sapat. Gayunpaman, ang sagot mula sa Diyos ng kamatayan ay nabigo kay Surui. Hindi mo ako kilala. Pagkatapos ng isang post, idinagdag niya, pero kilala kita. Pero kilala kita. Ang dalawang pangungusap na ito ay nagpahayag na ng maraming impormasyon. Sa ganitong paraan, nasaktan ko ang pamilya mo, di ba?
Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata na may maraming pagsisiyasat sa kanyang mga mata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang Diyos ng Kamatayan ay nagbigay ng isang hindi maliwanag na sagot sa susunod. Siguro. Umiling si Surui at ngumiti. Alam mo. Naisip kong makilala ka noon, pagkatapos ng lahat, ikaw ang boss ng Templo ng Kamatayan. Naisip ko na kapag nagpakita ka, kailangan mong magdala ng maraming mga nasasakupan ang lumitaw sa harap. Of me in a very grand manner, pero ngayon parang masyado na akong nag-iisip noon. Pinatunayan ng mga katotohanan na ito nga ang nangyari. Ang aura ng isang tao ay hindi kailangang alisin ng mas maraming kamay. Kung kamatayan ang kaso, ganoon din si Surui. Kung hindi, hindi gagamutin ng iba si Surui. Pagsasabi ng isang bagay tulad ng, ang isang tao ay isang hukbo. Tumigil muli sa pagsasalita ang Diyos ng Kamatayan. Ganito lang tayo, parang wala masyadong energy, kung hindi, ikaw gawin mo muna. Sabi ni Surui. Ang Diyos ng Kamatayan ay hindi pa rin kumikibo ng ilang sandali, tumahimik na lamang siya, ang pakiramdam ng katahimikan na lumalabas sa kanyang katawan ay parang tumpok ng nasusunog na abo. Nang makitang hindi siya sumagot, kinusat ni Surui ang kanyang mga mata at ngumiti. Okay, kung ganoon nga, welcome ako. Sa pagsasalita, bigla siyang pumunta sa Lumakad siya pasulong, ikinuyom ang kanyang kamao gamit ang kanyang kanang kamay, at hinampes ito patungo sa Diyos ng Kamatayan. Ang suntok na ito ay kasing bilis ng kidlat, parang kulog. Mula sa sobrang tahimik hanggang sa sobrang gumagalaw, tila hindi mapigilan. Talagang ito ang pinakasikat na suntok ni Surui. Sa nakalipas na 10 minuto. Tila nakikipag-chat si Surui, ngunit sa katunayan, lihim siyang kumukuha ng momentum. Pinakilos niya ang lahat ng lakas ng kanyang katawan at hinihintay na sumabog ang lahat ng suntok. Dahil ang bilis ay masyadong mabilis, ang pressure na nabuo ay masyadong mataas, at sa hangin sa harap ng kamao ni Surui, mayroon ng isang malubhang pagsabog ng hangin. Bagamat ang kasalukuyang katawan ni Surui ay wala sa pinakamabuting kalagayan, naniniwala siya na ang lakas na nalilikha ng kanyang suntok ay wala sa ilalim ng kanyang sariling rurok. Dahil sa malakas na estilo ng suntok na ito, gumalaw ang itim na tela sa mukha ni Death. Siyempre, konting galaw lang. Sa wakas ay nabigo ang kamao ni Surui sa mukha ni Kamatayan. Inilahad niya ang kamay niya, tinakpan niya ang mukha niya. Oo, ito ay isang maliit na pahayag. Boom! Isang mapurol na tunog, tila ang hangin ay umaalon. Kung may katabi ka, ang muffled sound na dulot ng intersection ng mga kamao at palad ay magdudulot pa ng mga tao sa pagsusuka ng dugo. Bagamat tumama ang kamao ni Surui sa may guwantes na kamay ng Diyos ng Kamatayan. Tila tumama ito sa isang pader na bakal, at ang malakas na puwersang anti-shock na ginawa nito ay nagbigay pa sa kanya ng pakiramdam ng the feeling of chi and blood retrograde. Ngunit paano ang kamatayan? Bukod sa napaatras ang itim na robe sa kanyang katawan ng malakas na hanging dulot ng pagkakasalubong ng mga kamao at palad ng dalawa, hindi man lang siya umatras. Ito ay kakilay-kilabot. Ang matagal nang na-charge na peak blow ni Surui ay talagang hinarang ni Death ng napakagaan. Ang sitwasyong ito ay maaaring magdulot ng malubhang pagkabigo. Naglabas ng isang malaking galaw, ngunit hindi ito umubra, si Surui ay hindi nagpatuloy sa pag-atake, ngunit tumalikod at umatras ng ilang metro sa likuran. Sa tingin niya ay napakalakas na ng kanyang hakbang, ngunit nabigo ito. Kahit ipagpatuloy niya ang pag-atake, maaaring hindi ito magkaroon ng napakagandang epekto. Nang bumagsak siya sa lupa, matatag na tumayo si Surui, ngunit ang kanyang mga braso ay bahagyang namamanhid, at ang kanyang mga kasukasuan ay nakaramdam pa ng sakit. Sobrang sakit. Marahil ay dahil masyadong malakas ang anti-shock force na nabuo ng banggaan. Medyo namula ang mukha ni Surui. Bakit napakalakas mo? Galit na tanong ni Surui, nakatingin sa Diyos ng Kamatayan na nakatayo pa rin sa kinatatayuan. Sa oras na ito, hindi na niya kailangang itago ang sarili, talagang napakalakas ng kalaban, malayo sa imahinasyon ni Surui. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nakarinig ng click si Surui. Pitik pala ang mga tile sa sahig sa paanan ng Diyos ng Kamatayan. Kaagad pagkatapos, ang tunog ng clack-clack ay naging masiksik, at mabilis na nabuo ang isang malaking piraso. At palaki ng palaki ang mga bitik sa mga tile sa sahig na iyon, mukhang nakakaloka. Kabanata 2585.
Ang dalawang hakbang na binawi ng Diyos ng kamatayan. Ang eksenang ito ay medyo lampas sa inaasahan ni Tsurugi. Ang mga tile sa sahig ay bitik, at sa gitna ng mga paa ng Diyos ng kamatayan, patuloy silang kumalat, hanggang sa marating nila ang paanan ni Tsurugi bago sila tumigil. Sa oras na ito, tumingin si Tsurugi sa kahabaan ng siwang at nalaman na ang dalawang palapag na tile sa ilalim ng Diyos ng kamatayan ay talagang naging pulbos. Nang makita ang eksenang ito, mas gumaan ang pakiramdam ni Tsurugi. Hindi bababasa, ang Reaper ay hindi mukhang napaka-invulnerable. Ang kanyang lakas ay talagang napakalakas, ngunit hindi ganoon kalakas kaya hindi natitinag si Tsurugi. Kahit na ang Diyos ng kamatayan ay hindi umatras. Ang mga tile sa sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay nabasag ng ganito, at maging ang nakapalibot na lugar ng mga bitek ay malaki. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na hindi maaaring ganap na harangan ng Diyos ng kamatayan ang pag-atake ni Tsurugi. Kailangan niyang gumamit ng iba pang paraan para ilihis ang malakas na pag-atake na nilalaman ng kamao ni Tsurugi. Para kay Tsurugi, ito ay napakagandang balita. Hoy, sa totoo lang, gusto ko talagang makita ang eksenang ito. Hinaplos ni Tsurugi ang kanyang kamao. Kung hindi, akala ko talaga ay hindi ka magagapi. Sa totoo lang, hindi talaga mapigilan ni Tsurugi na maging optimistiko tungkol sa sitwasyong ito. Pagamat ipinadala ng Diyos ng kamatayan ang pang-ataking kapangyarihan ni Tsurugi sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa pamamagitan ng ibang paraan. Ang kontrol na ito ng kapangyarihan ay masasabing kahanga-hanga. Ang tuktok. Kahit na ang mga tile sa sahig ay sira, ngunit sa ilalim ng malakas na pag-atake ni Tsurugi, si kamatayan mismo ay hindi napinsala kahit kaunti. Kung ito ay ilalagay sa sinuman, natatakot ako na ito ay magiging desperado. Gayunpaman, nasanay na si Tsurugi na makita ang sikat ng araw sa madilim na mga siwang. Hanggat ang Diyos ng kamatayan ay hindi gaanong makapangyarihan na hindi niya matitinag, may pag-asa pa na matalo siya. Gayunpaman, nang matapos magsalita si Tsurugi, talagang umatras ang Diyos ng kamatayan. Sa sandaling ito, naghinala pa si Tsurugi na ang kanyang mga mata ay naubos. Ang Diyos ng kamatayan ay wala bago sikul na nakatayo sa parehong lugar kahit na ano. Bakit ito umaatres ngayon? Dahil ba sa sobrang lakas ng pag-atake ko, at nasugatan ng Diyos ng kamatayan? Kung ito ay totoo kung gayon, iyon ay magiging mahusay. Gayunpaman, ang katotohanan ng bagay ay hindi ang naisip ni Tsurugi. Ang Diyos ng kamatayan ay umatras ng isang hakbang, hindi dahil siya ay nasugatan, kundi para sa isang napakakasuklam-suklam na dahilan. Bahagya niyang ibinaba ang ulo at tiningnan ang itim niyang guwantes. Sa mga guwantes, may mga dilaw na bakas, at mula sa mga dilaw na bakas na ito, may ilang hindi maipaliwanag na amoy na lumalabas. Tinitingnan ng madilaw-dilaw na kulay ni Tsurugi. Tinitingnan ng ilang maruruming bagay na nakasabit pa sa kanyang katawan. Ang Diyos ng kamatayan na napakalakas na sumalungat sa kalangitan. Ang Diyos ng kamatayan na matatag sa isang hindi mapapantayang antas ng kapangyarihan, bigla akong nakaramdam ng isang konting kibot sa tiyan ko. Kung titingnan mo mula sa labas, ang itim na telang nakatikip sa mukha ng Diyos ng kamatayan ay talagang maraming dilaw na batik. Kahit na nakakadiri, ito ay isang katotohanan. Ang Tsurugi ay natatakpan ng pinaghalong dumi at ihi. Sa sobrang lakas ng impact kanina, paanong hindi siya mawiwisik sa Diyos ng kamatayan? Dahil maraming dilaw na batik sa itim na tela, nagsimulang kumalat ang hindi maipaliwanag na amoy sa itim na tela. Hindi ko alam kung anong materyal ang gawa ng itim na tela. Pagamat hindi nakikita ni Tsurugi ang mukha ng Diyos ng kamatayan mula sa labas. Malinaw na nakikita ng Diyos ng kamatayan ang labas mula sa loob. Sa kasong ito, ang itim na tela na ito ay tiyak na may mahusay na breathability, at ang mga hindi mailarawang amoy na iyon ay hindi mapipigilan. Ang pag-iisip ng ganitong bagay sa harap ng kanyang mukha ay nagparamdam si Death na malapit na siyang mag-collapse. Oo. Dahil sa kanyang karanasan sa paglaki, medyo kalmado ang kanyang pag-iisip sa paglipas ng mga taon, ngunit sa sandaling ito, hindi niya talaga mapanatili ang kanyang kapayapaan ng isip. Nakakadiri. Sa oras na ito, muling napansin ng peripheral vision ng Death God ang malaking septic tank, kaya't muling kumirot ang kanyang tiyan. Ano ang silbi ng hindi hayaang mabuhay ang mga tao? Paano tayo lalaban ng ganito? Gusto talagang tanggalin ni Reaper ang itim na tela sa mukha niya at itapon.
Gayunpaman, sa harap ni Tsurui, hinding-hindi niya ito gagawin. Napansin din ni Tsurui ang pagbabago sa mga galaw ni Kamatayan. Bumaba ang tingin niya sa mga kamay niya. Tinakpin na sila ng septic tank. Kaya hindi niya makita ang orihinal na kulay ng kanyang balat. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Kamatayan pagkatapos ng itim na tela na may mga dilaw na butik, biglang naramdaman ni Tsurui na ang mga bagay na ito sa kanyang katawan ay hindi nakakadiri. O kasuklam-suklam sa lahat, ngunit nagparamdam sa kanya ng labis na kabaitan. Kung ang pagligaw sa septic tank ay matatalo ang Diyos ng Kamatayan, siguradong handa si Tsurui na manatili dito ng 1 buwan hanggang sa mapatay niya ang Diyos ng Kamatayan. Kailangan kong sabihin na ang pagkasuklam ni Su Xiaoxiu ay lampas sa imahinasyon ng maraming tao. Gayunpaman, ngayon ang ganitong uri ng pagduduwal, ngunit ito ay malapit ng makakuha ng mga mahimalang epekto. Umatras muli ang Grim Reaper. Nang makita ang kanyang aksyon, hindi maiwasan ni Tsurui ang kumpiyansa. Bahagya siyang ngumiti at humakbang pasulong. Oy, Diyos ng Kamatayan, nagpapanggap kang multo, mag-away tayo ng mabuti. Sabi ni Tsurui, iniunat niya ang kanyang mga kamay at pinahid ng maraming beses sa kanyang katawan. This time, mas naging makapal pa ang kulay dilaw-itim na mga kamay niya. Sa pagtingin sa tagpong ito, halos iluwa ito ni Kamatayan. Oo, ang Diyos ng Kamatayan, na laging kalmado at tahimik hanggang sa kamatayan, ay biglang gustong bugbugin ang binatang Chinese na nasa harapan niya. Hindi pa ako nakakita ng ganitong karimarimarim na tao, hindi pa ako nakasama sa ganitong karimarimarim na eksena. Ang Diyos ng Kamatayan ay gustong-gustong patayin si Apollo, ngunit ngayon, siya ay kinilig. Oo, hindi natitinag ang ganitong eksena. Haha, natatakot ka ba? Si Tsurui ay humakbang muli ng 2 hakbang pasulong, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at dahil sa mamantika na pagpindot ay nasanay na siya. Sa wakas ay nagsalita si Kamatayan, at sinabi niya sa mahinang boses. Magkakaroon ng panahon mamaya. May period mamaya. Ang subtext ng pangungusap na ito ay napakalinaw sa susunod na pagkikita natin, ito ay ang iyong kamatayan. Ibig sabihin, gusto mong umalis, hindi ba? Sumimangot si Tsurui, hindi mo ako tinanong kung papayag ba ako o hindi, kaya gusto mong umalis muna. Nakakainis talaga. Tinipa pa nitong si Su Xiaoxiu ang kanyang ilong sa kanyang mukha. Magugulat din ang Diyos ng Kamatayan sa kawalang hiyaan ni Tsurui. Obviously, si Tsurui ang dumating para harangin siya, bakit si Tsurui na ang turn para higpitin ang kanyang pag-alis? Ano kaya ang nasa isip ng binatang Chinese na ito? Gayunpaman, kailangan kong sabihin na ang pagmamataas ni Tsurui ay talagang may kaunting epekto. Dahil ang kapaligiran sa pinangyarihan ay masyadong masama. Ang Diyos ng Kamatayan ay hindi gustong makasali kay Tsurui. Anyway, ngayon ay tumatakbo na rin si Marshall sa malayo, hindi na mahabol ni Tsurui, at magkakaroon ng mas maraming pagkakataon na patayin siya sa hinaharap, not bad this time. Gusto talagang umalis ng Diyos ng Kamatayan. Kung aawayin niya ulit si Tsurui at mababad sa dumi at ihi, magiging desperado ang mga tao. Hindi na siya nagsalita pa, tumalikod na lang siya at umalis. Bahagyang itap ang iyong mga daliri sa lupa. At ang itim na damit ng Diyos ng Kamatayan ay bumangon sa hangin. Tila ibinuka ng daping ang kanyang mga pakpak. At sa isang hakbang lamang, ito ay umaabot sa layo na higit sa 10 metro, na walang pinagkaiba sa teleportasyon. Saan tatakbo? Nang makita ang sitwasyong ito, nag-aatubili pa rin si Tsurui. Ayaw niyang umalis si Death ng ganito. Ang hirap makatagpo, syempre, kailangan kong subukan ang lalim niya. Si Tsurui ay hindi kailanman natakot na umatras dahil ang kalaban ay isang malakas na kalaban. Kaya, malakas na humakbang si Tsurui sa lupa at sumunod. Gayunpaman, dahil ang Diyos ng Kamatayan ay talagang mabilis, kahit na si Tsurui ay sumambulat ng buong lakas, hindi niya maisara ang distansya sa pagitan ng 2 panig. Nang makita iyon, ang Diyos ng Kamatayan ay 12 metro lamang ang layo mula sa dingding ng patio ng palasyo ng gobernador. Para sa Diyos ng Kamatayan, ang distansyang ito ay isang malaking hakbang lamang. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang lumitaw sa tarangkahan ng pader ng patio. Ito ay ang tagapayo ng militar. Sa mapanganib na oras na ito, sa wakas ay dumating dito ang strategist.
Ang mga mag-aaral ni Surui ay biglang nag-condense, siya ay sumigaw ng may pag-aalala. Umalis ka, hindi mo siya mapipigilan. Sa katunayan, ang lakas ng tagapayo ng militar ay hindi kasing husay ng kay Surui, at hindi tulad ng huli na may dumi at ihi. Nagawa ni Surui na iligtas ang dibisyon ng militar, at talagang ayaw niyang makita siyang muli sa panganib. Ngunit hindi binalak ng strategist na harangan ito. Nakatayo lang siya sa pintuan kasama si Tang Dao sa likod at patagong itinaas ang kanyang mga kamay. Sa bawat kamay niya, may hawak siyang maikling submachine gun. Sa sobrang lapit na distansya, para sa marksmanship ng military division, halos matatawag na kung saan kukunan. Hello, Reaper. Kasabay ng pagtunog ng strategist, hinaila din niya ang gatilyo. Bang bang bang. Ang dalawang linya ng apoy na gawa sa mga bala ay tumawid at pumutok sa direksyon ng Diyos ng Kamatayan. Nang makita ito, biglang huminto si Surui at bumagsak sa lupa. Pagkatapos ng lahat, siya at ang Diyos ng Kamatayan ay halos nasa parehong tuwid na linya. Kung gagawin mo ito, malamang na hindi ka sinasadyang masugitan ng mga bala. Ang katumpakan ng pagbaril ng strategist ay napakataas, at kontrolado niya ang anggulo ng mga bala, halos parang isang malaking lambat na bumabalot sa Diyos ng Kamatayan dito. Kung ang mga ordinaryong tao ay naririto, kahit paano sila umiwas, sila ay madudurog sa isang salon ng mga bala. Gayunpaman, narito ang Diyos ng Kamatayan, hindi niya ibig sabihin na matakot, at kahit kaunti ay umiiwas wala man lang gumalaw, isang mapanuksong panunuya. Haha! Pagkatapos, biglang umikot ang kanyang baywang, at nagsimula siyang umikot ng marahas sa himpapawid. Sa pagkumpleto ng gayong marahas na pagliko ng walang anumang tulong, alam ng Diyos na tama siya. Napakalaking antas ng kontrol ng kapangyarihan. Ang marahas na pag-ikot na ito, nakaiwas sa karamihan ng mga bala. Ngunit dahil masasabing saklaw ng pagbaril ng military division ng lahat ng anggulo, may ilang bala pa rin ang tumama sa Grim Reaper. Gayunpaman, ang Grim Reaper ngayon ay mukhang isang marahas na umiikot na itim na vortex. At hindi ko alam kung saang material ang kanyang itim na robe, ay hindi makalusot sa depensa ng itim na balabal. At binago pa ang direksyon ng pagbaril sa pamamagitan ng malaking umiikot na puwersa, at tumalsik sa paligid, ngunit naantala ang mga yapot ng kamatayan. Ito ay talagang sapat para kay Surui.